Yun, magandang araw sa lahat, magandang gabi kung nasan man kayo ngayon. Nga pala ako si Roy, isang crew dito sa cruise ship. Gumagawa ko ng video para makapagbigay ng idea, impormasyon at makakatulong na rin sa mga gustong mag-apply dito sa cruise ship. So ayun, bali ang pag-uusapan natin ngayon ay hingi tayo ng advice sa isang head waiter dito na isang Pinoy dito sa cruise ship. So tara, kausapin natin si Sir Jethro. Let's go! Yun, kasama natin si Sir Jethro ngayon, isang Pinoy na head waiter dito sa cruise ship. Sir Jethro, mag-hi ka muna sa mga followers natin. Yan. Kamusta po dyan sa mga kapwa naming seafarer, mga crew members na mga bumaba na at sa mga sasampa pa ulit. Yun. Kamusta sa inyo dyan? Sir Jethro, ang dami kasing nagtatanong, ano nga ba yung naging experience mo dati bago ka nag-cruise ship? Yung experience ko nang galing talaga ako sa land, yung land-based experience ko is sa UAE. Nagtrabaho ako sa hotel industry. It's 4 years and 8 months as a room service. So nagtrabaho ako room service. So tawag dito, first contract ko din doon is medyo struggle kasi baguhan tayo as a baguhang OFW. First time nagtrabaho sa UAE. So maraming adjustment din. Kahit gaano pa kalaki yung experience mo, gaano pa kalaki yung kaalaman mo sa bansa natin, pag nasa ibang bansa ka na, iba na talaga yung nature doon. Talaga mag-adjust ka talaga. Kahit gaano ka pa kagaling. Mostly na mga kasamahan ko doon, na mga crew is mga nursing. Pero pagdating sa UAE, SDR, going for F&B. At yun nga, nagtrabaho ako ng 4 years and 8 months. And after that, hindi lang room service yung ginawa ko doon kasi kailangan mo overall. You are working in banqueting, you are working in restaurant also. So dapat lahat alam mo pag nasa hotel industry ka talaga. So after that, nag-switch ako sa fine dining restaurant to another new experience for me, different standard. So para magkaroon pa ng mas malawak na kaalaman, magkaroon pa ng mas malaking experience kasi hindi po pwede mag-stick lang tayo sa kung anong trabaho natin as waiter lang. Kailangan mo ring mag-step up kahit paano. Ganyan talaga pag Pinoy na sir, dapat talaga natin tayo mga Pilipino kasi lagi tayo yung mindset natin, yung tumaas yung posisyon natin, tumaas talaga yung mga pangarap natin, hindi tayo nag-steady lang sa nakokontento lang sa isang posisyon lang. Yun talaga yung mga mindset natin lalo na po sa ibang bansa. Kahit di gaya ng mga ibang lahi, actually pag naging komportable na sila, doon na lang talaga sila hanggang sa tumanda sila. So yun lang talaga din ang na-adapt ko doon. Kailangan at mga advice ng mga kapwa ko OFW dati na huwag ka mag-steady sa kung anong meron ka ngayon. Kailangan mo mag-isip at mag-step up para mag-grow ka din. Yun, hanggang sa tinry ko nga yung pagbabarko. Actually, matagal ko ng pangarap yung pagbabarko. Ngayon lang ako nabigyan ng oportunidad. So ayun nga sir, ang haba pala ng experience mo sa F&B industry, sa hospitality industry. So ano naman pala yung nagtulak sa iyo, boss, na kung bakit mo sinubukan dito sa cruise ship? Actually, patagal ko ng pangarap yung pagbabarko talaga. Dati hindi naman specific na mag-cruise line talaga ako. Kahit cargo gusto ko i-try talaga, basta magbarko lang. Pero ito yung naunang opportunity na dumating sa akin, yung cruise ship talaga. Nag-apply ako sa iba't ibang company, ibang cargo ship, pero ito yung dumating sa akin na oportunidad. Marami akong interview din, matagal din ako nagantay. Talagang patience lang talaga, tsaka tiyaga lang. Number 1 is prayer talaga. Mag-pray ka lang, huwag ka lang mawalan na pag-asa talaga. Tsaka yung posisyon ko na ito ngayon, hindi ko pinangarap to, hindi ko in-applyan to. Ang gusto ko lang makapagbarko as a waiter, as a normal crew, member ng isang cruise ship company. But God is good talaga na binigyan niya ako ng oportunidad. Binigyan niya sa akin yung responsibilidad na to. Kasi alam niyang kaya kong gampanan yung tungkulin na to. Challenging. Maraming challenge kasi sobrang pagkakaiba ng land-based sa sea-based. Sobrang magkakaiba talaga. Malaki yung adjustment na gagawin mo. Kahit gaano pa kalaki or kahaba yung experience mo sa land-based, pag nasa cruise ship ka na talaga mag-adjust ka din.
Kasi iba-iba ng standard, iba rin yung nature, iba rin yung pakikisamahan mong tao. Sobrang magkakaiba talaga. Ang ganda ng mga sinabi mo, sir. Sir, ano naman pala yung magandang nangyari or kagandahan na nagtatrabaho dito sa cruise ship? Yung kakabahan lang dito sa cruise ship, yung the way kami na tawag dito, makipag-communicate sa mga guests natin. Dito kasi ramdam mo yung parang pagiging isang pamilya kayo dito kasama yung mga guests natin. Sa land base kasi siyempre one of the goal natin pag pumasok yung mga guests natin sa restaurant. Kanya kailangan masaya sila pag pumasok, paglabas nila ng restaurant masaya din sila. Kaso yung communication at relationship mo sa mga guests natin is panandalian lang, because you don't know if they will coming back again or not. But here dito sa cruise ship talaga pabalik-balik yung mga guests. At least ngayon ko lang nalaman ng mga guests pala namin dito is 25 years, 30 years nang nagko-cruise in the same cruise line. Grabe. Pabalik-balik sila dito. So it's like they treat the second home na yung pagko-cruise nila. So dito makapag-build ka ng relationship sa mga guests natin, gaya sa mga nakakausap ko na mga guests. Talagang ramdam mo na feel at home talaga sila. At dito long time mo silang makakausap, makakasama in one cruise, 14 days, may 7 days cruise kami. Makakasama mo sila as a family. It's not like a crew, what you call this, guest. And they will treat us also like sometimes a son and daughter, not a waiter or waitress. That is one of the different thing than na naanuhan ko talaga dito na experience. Lalong-lalo na po sa mga kasamahan ko dito sa barko, napakarami naming crew. Iba-iba yung mga iba-ibang lahi rin, iba-ibang ugali rin yung ma-encounter mo. But at the end, pag nakapag-adjust ka na at makilala mo rin silang lahat, masaya dito. Masaya sa cruise ship. Last na lang, sir, ano pala yung maipapayo mo sa mga gustong mag-apply dito sa cruise ship at saka yung mga bago lang dito sa cruise ship? Sa mga maipapayo ko sa mga nag-a-apply, lahat naman dumadaan sa hirap, lahat naman dumadaan sa mga pagsubok. Maraming mga tawag dito, mga refuse, mga tawag dito na mga hindi ka talaga tatawagan, apply ka ng apply sa atin sa Pinas. Hindi ka tatawagan, may mga gusto kang company na gustong applyan. Ang mapapayo ko lang doon, lahat applyan nyo, pero huwag kayong mamili sa una. Sa una talaga, experience. Kailangan mo kumuha ng experience hanggang sa kung gusto mo maglipat na ng ibang company, maybe after how many years na gusto mo kung mag-apply ka sa ibang company, okay lang yun. Pero sa una talaga, mahirap, mag-adjust ka talaga muna. Tanggapin mo kung ano yung offer sa'yo. Kasi kahit naman sa land-based ganun din, same process. Lahat na dumadaan muna sa hirap at sakripisyo hanggang sa maabot mo yung gusto mo talaga. Yun, sir, maraming salamat, sir. Yun, i-shoutout mo na yung mga gusto mong i-shoutout sa atin. Shoutout ko pala dyan yung mga bumaba na mga kapwa namin seafarer dito, mga crew dyan, mga nasa ibang barko na sasampa at sa mga sasampa pa nga ulit. Na-shoutout ko po dyan. Bago pa lang din po ako, na mga 4 months pa lang po ako, kaya hindi ko pa po masyadong kilala yung mga ibang crew member dito. There's a adjustment pa sa side ko din as a head waiter here. So kamusta na lang po sa inyo dyan, sa mga nakakakilala sa akin dyan. Yun, sir, maraming salamat, sir. Shout out sa mga tropa natin dyan, mga followers natin. Ito si Sir Jethro, isang Pilipino. Proud na proud kami sa kanya kasi siya ay head waiter dito at isang Pilipino. Maraming salamat, sir. Thank you po. Mabuhay ka.